Tuwing taon, ang pamilya ko ay pupunta sa Wisconsin para mag-camping kasama ng mga kaibigang pamilya. At bawat taon, si tatay at ang matalik niyang kaibigan na si Billy ay dinadala ako, ang kapatid kong babae, at lahat ng ibang mga bata sa tinatawag nilang snipe hunt. Kung pamilyar ka sa kung ano ang snipe hunt, alam mo na isa lang itong biro. Hindi talaga nag-i-exist ang snipes. At ito ay paraan lang ni tatay at ang kaibigan niya na mag-imbento ng mga nakaka-excite na paraan para guluhin at takutin kami. Inilarawan nila ang snipes bilang mga highly aggressive na parang ibon na karaniwan nagtatago sa mga puno at lumalabas lang tuwing gabi. Mga bata pa kami noon, kaya todong paniwala kami at laging nasasabik. Taon-taon, sobrang excitement namin magkakapatid. Iniisip namin na baka ito lang ang taon na makakakita kami ng snipe at hindi na iiba ang taon na iyon. Ikalawang araw ng trip, lahat ng pamilya ay nakapwesto na at sinisimulan na nila tatay at Billy ang plano nila. Sinabi nila sa amin na ngayong gabi, susubukan nilang hulihin ang isang snipe at nanumpa sila na may narinig silang isa kagabi sa labas ng RV. Sinabi nila na kung sino man ang gustong sumama, pwede naman. Siyempre, lahat ng bata ay sobrang excited at medyo takot din. Pero handang-handa kaming magkapatid. Buong araw, hindi kami mapakali sa sobrang tuwa at pananabik. Pagdating ng dapit hapon, tinipon ni tatay ang lahat ng bata. May ilang bata na may hawak na patpat bilang proteksyon o panlaban at may isa pang bata na may dalang kahoy na espada. Sinabi ni tatay na nauna na si Billy para mag-scout ng area. Habang nagsimula na kaming pumasok sa gubat, lumipas ang 10 minuto ng paglalakad at biglang may narinig kaming nakaluskos sa mga puno. Pagtingala namin, tumulon si Billy palabas, balot ng pulang pintura at sumisigaw na kinagat siya ng snipe. Lahat ng bata ay nagsigawan at nagsitakbo. Ako, na walang taong gulang lang noon at walang kaalam-alam na biro lang iyon, ay tumakbo rin. Hindi ko alam kung saan ako tumatakbo. Basta dire-diretso lang hanggang sa makarating ako sa isang puno na may malaking palumpong na pwede kong taguan. Ginawa ko ang lahat para hindi umiyak o gumawa ng kahit anong ingay. Makalipas ang ilang minuto ng katahimikan, sumilip ako mula sa mga dahon. At doon ko nakita iyon. Isang bagay na parang aso, pero sobrang haba at payat ng mga paa. Ang ulo nito ay tila bali at deform at puro pira-piraso lang ng buhok ang nakakalat sa kakaibang katawan nito. Hindi ko alam kung ano iyon. Dahan-dahan itong naglalakad at kahit medyo malayo ako, rinig ko ang mahina nitong pag-ungol. Natigilan ako at hindi makaalis ng tingin. Kahit ayaw ko talaga siyang tinitignan. Habang mas tumatagal ang pagtitig ko, lalo kong nararamdaman ang matinding bigat ng takot. Isang kakaibang sense of dread na hindi ko maipaliwanag. Bata pa ako noon, kaya siguro hindi ko pa lubos na maunawaan ang ganong klaseng pakiramdam. Bigla akong narinig ang pangalan ko na tinatawag mula sa hindi kalayuan, kasabay ng mga yabag sa tuyong sanga at dahon. Huminto sa paglalakad ang nilalang na iyon at diretsong tumingin sa akin, mata sa mata. Nabasag ang pagkakatitig namin nang biglang hawakan ni tatay ang braso ko at buhatin ako. Sinermonan niya ako dahil tumakbo ako ng napakalayo at sinabing biro lang yon at humingi ng pasensya. Sigurado akong halo-halo ang emosyon niya noon, pero ang nasa isip ko lang ay ang nilalang na iyon. Lumingon ako para tignan kung naandun pa, pero wala na ito. Hindi ko man lang narinig na tawakbo palayo iyon. Habang naglalakad kami pabalik sa kampo, sinabi ko kay tatay ang nakita ko at inisip kong baka iyon na ang snipe. Siyempre, sinabi niya na imposible iyon at doon ko nalaman na hindi pala totoo ang snipes. Pagbalik tanaw ko, hindi ko pa rin alam kung ano talaga ang nakita ko.
Paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko na baka malaking coyote lang iyon. Pero may parte sa akin na alam na hindi iyon at hindi ko alam kung bakit. Nang tumanda ako at nakilala ang tungkol sa mga skinwalker, doon ako nakaramdam na baka iyon lang ang tanging paliwanag. Hanggang ngayon, wala pa rin akong tiyak na kasagutan. Baka kung ano lang talaga iyon. Bata pa ako noon kaya baka maling akala lang. Pero hanggang ngayon, paminsan-minsan kapag nagbibisikleta o nag-hiking ako sa gubat, sa gilid ng paningin ko, para bang nakikita ko pa rin siya, nakamasid sa akin. Nakatira ako sa isang kubo sa Canada kasama ang aking asawa at 2 anak ng halos 10 taon. Ito ang buhay na tunay naming kinagigiliwan, ang mamuhay sa tahimik at mapayapang gubat. Ang lokasyon ng aming kubo ay sobrang liblib. Wala ngang kalsadang diretso papunta rito. Pero may ilang pamilya rin na nakatira sa mga kubo, ilang milya ang layo sa paligid namin. Sa pagkalipas ng panahon, nabuo ang mga makikitid na daanan sa pagitan ng aming mga kubo dahil madalas kaming magpalitan ng gamit at magkasamang maghapunan. Meron kaming maliit na taniman ng gulay at iba't ibang alagang hayop. Sa kabuuan, tahimik at maayos ang aming buhay sa loob ng maraming taon hanggang sa biglang nagbago ang lahat. Isang gabi, ako nagising pa rin at nakaupo sa sala. Nagbabasa gaya ng nakasanayan ko. Nang bigla akong marinig na parang nagkakagulo ang mga baka sa labas. Sobrang kakaiba nito para sa ganitong oras. Kaya agad akong lumapit sa bintana sa may likod at inalis ang kortina. Ang mga baka ay nasa kaliwang bahagi ng bakuran. Mabilis na gumagalaw na para bang may iniiwasan. Inilipat ko ang tingin ko sa kanan. At sa unay, wala akong makita sa dilim. Pero nang masanay ang mga mata ko, nakita ko ang isang napakalaking usa. Nakatayo sa likod ng puno. Nakaharap sa aming bahay. Wala itong galaw. Nakatigil lang. At tila nakatingin sa direksyon ko. Hindi ko matiyak kung ako mismo ang tinitignan. Pero may kakaibang kaba akong naramdaman. Hindi ko rin maintindihan kung bakit tatakbo ang mga baka dahil lang sa usa. At dahil wala namang nakikitang panganib, isinira ko ang kortina at bumalik sa pagbabasa. Makalipas ang ilang linggo, normal pa rin ang lahat. Hanggang sa isang gabi. Ginising ako ng aking asawa. Ano yun? Tanong ko. Pero sinabihan niya akong manahimik at makinig. Kita ko ang takot sa kanyang mga mata. Para bang matagal na siyang gising. At nang makinig ako, narinig ko rin. May kung anong gumagalaw sa paligid ng kubo. Mabagal. Para bang may humahagod na kahoy sa dingding. Paikot sa buong bahay. Nang makompleto ang ikot, bigla itong tumigil. Agad akong napatayo. Pumunta sa kwarto ng mga bata para siguraduhing ayos lang sila. Saka kinuha ang aking rifle. Inisa-isa kong silipin ang bawat bintana. Wala akong makita. Hanggang sa huling bintana. Sa mismong kwarto naming mag-asawa. Doon, nasilayan kong muli ang parehong usa. Nakatayo sa dilim ng gubat. Nakatingin sa diretso ko. Hindi gumagalaw, kagaya ng dati. Hindi ko pa kailanman nakita ang ganitong asal mula sa isang hayop at wala akong paliwanag sa kakaibang ingay sa paligid ng kubo. May bumalot na mabigat na pakiramdam sa akin, kaya isinara ko ang kortina. Hindi ko maintindihan ang nangyayari, pero nagsimula na akong kabahan. Hindi ako naniniwala sa mga bagay na paranormal o posisyon, pero mahirap ipaliwanag ang lahat ng ito. Kinabukasan, nagpa siya akong maglakad ng malayo papunta sa kubo ng kapitbahay para itanong kung may naranasan din silang kakaiba. Sinabihan ko ang asawa kong huwag palabasin ng mga bata at siguraduhin nakasara lahat ng pinto
Saka ako naglakad sa daanan. Habang naglalakad ako sa unang milya, sinubukan kong mag-isip sa anumang paliwanag sa mga pangyayari. Pero habang mas iniisip ko, lalo lang akong kinakabahan. Nasa kalahati na ako ng daan nang bigla akong makaramdam ng kakaiba. At halos kasabay noon, narinig ko ang kaluskos ng mga dahon sa likuran ko. Paglingon ko, tumambad ang mga mata ng usa. Nakatayo mismo sa gitna ng daan. Mga 10 hanggang 20 talampakan lang ang layo. Nang magtama ang mga mata namin, parang nanlamig ang buong katawan ko. Napansin ko kasi may puti sa paligid ng iris nito at maliliit na pupil, katulad ng sa mga mata ng tao. Muli akong tumalikod at tumakbo papunta sa kubo ng kapitbahay. Halos maiyak sa takot sa bagay na sa tingin ko ay imposibleng totoo. Mabuti na lang, naroon ang kapitbahay ko at pinakalma ko. Halata ang mga pag-aalala niya, pero hindi sa paraang inaasahan ko. Nang ikwento ko ang nakita ko, hindi man lang siya nagulat. Sa loob ng kubo niya, nagsimula siyang magbahagi ng paniniwala tungkol sa mga Navajo skinwalker. Sabi niya, nagpapakita lamang sila kung may gusto sila mula sa iyo o kung naistorbo mo sila. Habang kinikwento niya ito, tila nagiging payapa siya, ngunit lalo akong kinilabutan. Agad din akong umalis at sa kabutihang palad, walang nangyari sa daan pauwi. Sa mga sumunod na linggo, halos hindi ako makatulog dahil sa paranoia. Pero nang walang kasunod pang kakaibang nangyari, unti-unti akong nakabawi. Gayunpaman, ang mapayapang buhay na nakasanayan ko sa kubo ay nawala na at hindi na ako tuluyang nakarecover sa takot sa aking nakita. Kalaunan, lumipat kami na mas malapit sa bayan para bigyan ng mas maayos na buhay ang aming mga anak. Halos 15 taon na mula nung nangyari ito. At kahit kailan, hindi ko ikiniwento sa aking asawa o mga anak ang nakita ko sa daan o ang sinabi sa akin ng kapitbahay. Hindi ko rin lubos na alam kung bakit, pero may kung ano nagsasabi sa loob ko na huwag na silang itamay. Siguro kaya ko nararamdaman ang pangangailangan isulat at ibahagi ito ngayon dahil masyado ko nang itinago sa sarili ko. Nangyari ito noong 2015 sa isang hike na ginawa ko sa Arizona. Ang trail ay dumaan muna sa isang maikling bahagi ng desyerto. Pagkatapos ay umakyat sa isang medium size na bundok na patungo sa isang parang kanyon na daraanan sa tuktok. Ang paglalakad ng mag-isa ng 8 hanggang 10 oras ng tagal ay paraan ko para malinawan ang isip ko at malayo sa stress ng araw-araw na buhay. Gayunpaman, ang trail ay tila hindi kilala dahil walang paradahan malapit at ang simula ng trail ay mahirap rin hanapin. Nakasilip ito sa likod ng makakapal na pulumpong at ang daan ay halos hindi na makita at kupas na. Hindi ko naman talaga hinahanap ang mga trail na kaunti lang ang dumadaan. Pero hindi ko rin gusto na laging maraming tao sa mga masyadong mataong trail. Kaya ayos lang sa akin na hindi kilala ang daan. Habang nagpapatuloy ako, napansin kong lalong nagiging tuyo ang mga puno hanggang sa karamihan ay mukhang patay na. Marami ang natumba sa trail o kaya ay may mga makakapal na sanga na nakaharang. Malinaw na hindi ito naalagaan sa loob ng ilang taon. Habang papalayo pa ako, ang daan ay nagsimulang pumasok sa makakapal na mga palumpong pero sapat pa rin ang ilaw ng daan para malaman kung nasa trail pa rin ako. Kaya nagpatuloy pa rin ako. Doon ko narinig ang isang kakaibang tunog, isang sipol na nanggaling sa itaas ng bundok. Mahina pero malinaw na nakakarinig ako ng mga ilang nota bago ito tumigil. Aaminin ko, nakakatindig balahibo iyon at nakaramdam ako ng kaba. Pero inisip ko na baka may ibang tao lang din sa trail. Sa oras na iyon lang ang may saysay. Lumipas ng 20 minuto at muli kong narinig ang parehong melodiya ng sipol. Pero ngayon, mas malakas at mas malapit.
mas lalo akong kinalibutan. Pero hindi ko naman planong umalis sa trail dahil lang sa may kung sinong sumisipol. Naglakad pa ako ng ilang mga milya, hawak ang maliit kong kutsilyo, sakaling kailanganin. Hanggang sa may natumbang puno mismo sa daan. At ang mga tinik na sanga nito ay mahirap lampasan, kaya kinailangan kong umikot. Tumalikod ako sa kanan at nakailang hakbang lang bago ko napansin ang isang maliit na lambak na malamang ay dinaanan dati ng ilog. Pero sa gitna nito ay may isang maliit na lungga na gawa sa malalaking sanga. Dahil sa kakomplikado nitong pagkakagawa, alam kong tao ang gumawa nito. Doon ko pinagsama sa isip ko ang sipol at ang lungga. Baka nga may nakatira dito. Nakaramdam ako ng masamang kutob at nagpasya akong kailangan ko nang umalis. Pero bago pa man ako makaalis sa lambak, narinig ko na naman ang parehong sipol. Ngayon, mismong nasa likuran ko na. Parang huminto ang tibok ng puso ko sa sobrang takot nang mabilis akong lumingon patungo sa lungga. Sa gulat ko, may isang kambing na nakatayo sa likod ng lambak mismo, sa lugar kung saan ko narinig ang sipol. Ang mga mata nito ay parang nakatitig ng diretso sa akin, hindi gumagalaw. At hindi ko maiwasang mapansin kung gaano ito kalaki kumpara sa ibang mga kambing na nakita ko sa lugar na iyon. Halos hindi ko na maunawaan ang pangyayari at natataranta na ako sa isip ko. Pagkatapos ng ilang segundo, pinilit kong kumalma at magsimulang umatras ng dahan-dahan. Hindi inaalis ang tingin ko sa kambing. Pero sa unang hakbang ko palang paatras, bahagyan nitong binuka ang bibig nito sa isang hindi natural na paraan. At mula roon, lumabas ang parehong sipol na ilang beses ko nang narinig. Dahil sa takot ko, dali-dali akong tumakbo pababa ng bundok. Nadadapa pa nga sa mga puno at bato. Narinig ko pa ulit ang mga sipol, mahinang umuungol pababa ng bundok habang papalapit ako sa labasan ng trail. Hindi ko na kailanman ikikwento sa iba ang karanasan kong iyon dahil alam kong walang maniniwala at baka pagtawanan lang ako bilang duwag. Pero kamakailan ko lang narinig ang tungkol sa mga skinwalker at nang mas pinag-aralan ko sila, doon ko lang naisip na iyon lang ang posibleng paliwanag sa kung ano ang nakita ko.